Casimero Brothers duda kay Luis Neri dahil batikan daw si Luis Neri sa turok-turok. Siguraduhin daw ni Luis Neri na malinis siya na lumaban kay Cuadro Alas. Huwag daw sana gumamit ng mga gamot na tinuturok sa katawan para lumakas. Matatandaan na nagpositive na rin kasi dati si Luis Neri mga boss. Kaya hindi rin maiwasan na magduda kay Luis Neri. Pero mahigpit po sa Japan pagdating sa mga paggamit ng bawal na gamot. Dahil banned for life ang katapat niyan kapag nakitaan ka na gumagamit ng bawal na gamot. Kaya abang na lang po natin ang matinding bakbakan ngayong June 6. Sa iba pang balita, Francis Ngannou nanalo nga po bilang performance of the night matapos siya manalo by knockout sa round 1. Yung $100,000 na bonus para kay Francis Ngannou, binigay niya sa kalaban niya mga boss. Hindi raw kailangan ni Francis Ngannou yung $100,000 na bonus. Mas kakailanganin daw yun ng kalaban niya na si Philippe Lins. Sinabi rin ni Francis Ngannou na nakahanda siya lumaban ngayon kay Jon Jones. Basta hindi raw sa UFC gaganapin ang laban, kundi sa promotion ni Jake Paul sa MVP Promotions. May isang video rin si Jon Jones na sinasabing malaki ang posibilidad na makaalis na siya sa kontrata niya kay Dana White. Sinabi rin ni Jon Jones na posibleng lalaban siya sa isang boxing match. Kung ooperan si Jon Jones ng malaki at lumaban sa isang boxing match, siguro malaki ang i-offer dyan mga boss. Katulad sa ginawa rin dati ni Francis Ngannou. Umalis sa UFC at lumaban sa boxing. Nakalaban niya si Tyson Fury at si Anthony Joshua. Dalawang malaking pangalan agad ang nilabanan niya sa heavyweight division. Parang ganun din ang gustong mangyari ngayon ni Jon Jones. Lumaban muna sa boxing at umalis na sa kontrata niya sa UFC. Yan pa rin ang pinakaabangan na bakbakan sa heavyweight mga boss. Tapatan ni Jon Jones at Francis Ngannou. Sabi nga ni Jake Paul, handa siya magbayad ng malaki sa dalawang ito, matuloy lang ang kanilang laban. Sa iba pang balita, Ryan Garcia, meron nga po siyang binanatan sa body shot at nag-dive sa swimming pool. Karamihan sa mga kasama ni Ryan Garcia, influencer na mga boss. Kaya mas lalong sumisikat si Ryan Garcia dahil alam niya gamitin ang social media. Nakikipag-collab siya sa iba't ibang streamer at mga influencer sa Amerika. Si Ryan Garcia, habang mas lalong sumisikat, lumalaki din ang bayad dyan. Dagdagan pa yung mga sponsor niya mga boss. Sa iba pang balita, nag-aanda na rin po si Charlie Suarez sa kanyang paparating na laban. July 11 ang laban ni Charlie Suarez kontra Manuel Avila. May kartada ito na 26 wins, 9 KOs, may 2 talo. Edad 34 na ito mga boss at matinik din. Kung manalo si Charlie Suarez dito, pwede nang balikan ang laban niya kay Emmanuel Navarrete. Kaya suportahan po natin ang laban ni Charlie Suarez mga boss. Nakataya sa laban nila ang WBO International Super Featherweight Belt. Okay mga boss, abang na lang po natin ang paparating na laban. May 23, laban na po ni Alexandre Usyk sa Egypt kontra Rico Verhoeven.